Anong balita mga pare ko Bumagsak naman na ngayon sa 1 win and 6 losses ang kartada ng Milwaukee Bucks pagkatapos ng matalo sila ng Cleveland Cavaliers. Wala nga si Giannis mga pre dahil sa kanyang iniindang injury. Tinalo sila ng Cleveland Cavaliers sa final score ng 116-114. Nanguna naman sa Cleveland Cavaliers si Darius Garland with 39 points, 8 assists at 7 3 points made. Para naman sa Milwaukee Bucks, leading scorer naman si Damian Lillard na nakagawa ito ng 36 points, 7 assists at 5 tres dito sa laban. Pero hindi yun naging sapat para talunin nila ang Cleveland Cavaliers. Sa final seconds, tumira itong si Darius Garland para mabawi ang kalamangan. At sinundan pa ito ni Jarrett Allen para tuluyan talunin ng Milwaukee Bucks. Dahil dyan, lalo pa itong dumagdag sa kanilang pag-i-struggle sa kanilang laban at sa mga susunod pa. Susunod naman nila dito makakalaban ng Utah Jazz na parehas naman sila ngayon nakalagayan sa standing at dalawang team na contender pa ang magkasunod na makakaharap nila after ng Utah Jazz. Yan ay New York Knicks at Boston Celtics. History naman ito para sa Milwaukee Bucks. Kahit na meron naman silang malakas na roster ay sila naman ay nasa galitong kalagayan. Ayon naman dito sa datos sa liga, hindi nakakapasok sa playoffs ang Milwaukee Bucks kung meron silang ganitong pagsisimula ng record. Sa kabila ngayon ang pinagdadaanan ng Milwaukee Bucks. Ayon naman dito sa mga NBA fans, walang karapatan si Giannis na sumisi sa kanila dahil kung saan siya naman daw ang nagpasimuno. Kahit na hindi naman niya direktang sinabi na i-trade itong si Jrue Holiday. Kapalit nga itong si Damian Lillard na siya naman na nagsabi kay Lillard na kumampi sa kanila nung mga panahon na free agent niya. Ngayon naman si Giannis Antetokounmpo na usap-usapan na nga. Naiiwan niya ang Milwaukee Bucks kung galito pa rin mananatili sa mababa sa standing. Isa rin sa mga team na gustong kunin itong si Giannis. Ito nga ang Boston Celtics at umingay naman ito sa social media dahil ang kinakailangan naman nilang ipalit ito ang NBA Finals MVP na si Jaylen Brown na may kasamang 2025-2027 first round picks na magiging katumbas ito ni Giannis Antetokounmpo. Para naman dito sa Milwaukee Bucks ay magiging perfect fit itong si Jaylen Brown na makakatulong ito sa kanilang opensa pati na rin dito sa kanilang depensa na may Damian Lillard, Chris Middleton at Brook Lopez kung plano nila mag-rebuild. Hindi naman dito napigilan ng Los Angeles Lakers ang backcourt ng Detroit Pistons. Tinalo naman sila sa final score ng 115-103. Maliban kay Anthony Davis na may score ng game high na may score ng 37 points, 9 rebounds at 4 assists, 59.1% shooting pa. Binubuhay niya ang Lakers hanggang sa dulo. Kaya lang dito sa fourth quarter, tinamaan lang siya ng lower leg injury. Si LeBron James ay may score naman ng 20 points, 8 rebounds at 11 assists. Almost mag-triple-double. Kaya nga lang 7 out of 16 sa field. Ayun naman dito sa mga NBA analysts, ito ang mga kailangan problemang ayusin ng Los Angeles Lakers. Una, ang mga players ng Lakers ay masyadong nakatipente sa kanilang mga dalawang superstars. 2019 pa na nagdodomina itong dalawang ito. Pangalawa, kailangan nilang humanap ng puntos kapag wala si Anthony Davis. Sa ngayon, si Jackson Hayes ang inaasa nila para sa big man dahil hindi pa pinapasok ng Lakers itong si Koloko. Minus 12 sila sa 9 minutes kapag wala si Anthony Davis. Ang second unit naman ng Lakers ay nag-combine lamang ng 10 points off the bench. Kinakailangan nila dyan na may maaasahan na consistent sa scoring. At ang pangatlo naman ay mahina ang kanilang backcourt defense. Noong taong 2020, nagkampiyon sila dahil sa malakas nilang depensa. Kaya kapag inisip na yan, paano na lang nilang babantayan kagaya nilang Stephen Curry, Ja Morant, Kyrie Irving at Luka Doncic? Kinakailangan nilang solusyonan ang mga yan habang maaga pa para sa season na ito. Ang susunod naman makakalaban ng Lakers bukas ang Memphis na tablado naman sa 4 wins at 4 losses, pang 10 sa Western Conference.